Welcome mga Lods, mga Lodi, mga Marit Pari at mga students na nanonood ng video na ito. Preferably yung mga nagkwasi experimental dyan. O, kamusta ang buhay-buhay? Welcome sa ating episode 6 ng Data Analysis na Nakataglish playlist. And sa episode na ito, pag-uusapan natin ang paired samples t-test at paano nga ba siya gagamitin utilizing the Microsoft Excel and Google Sheets. Nung nakarang episode, pinag-usapan natin ang independent samples t-test. Nagbigay din ako ng video tutorials para doon. Which is, ginagamit yung t-test na yon, yung ganong uri ng t-test kapag alam nyo sa sarili ninyo na ang inyong research topic may pinagko-compare kayo na dalawang grupo or marami pa. Pwedeng pinagko-compare nyo yung lalaki at babae in terms sa kung ano yung mas mataas, kung ano yung mas mataas, yung mas magaling when it comes to their IQ, yung kanilang emotional ocean na tinatawag. Or may pinagko-compare kayo na dalawang grupo, like yung mga liberal at mga conservative parties ng isang ano tawag dito, ng isang politics kind of thing. Yan. So basta may kino-compare kayo na dalawa na grupo na magkaiba and pinagka-clash nyo sila sa iisang variable. For example, yun, UMS and ABM. Ang variable na gusto nyong pag-clashin sa dalawang yun ay yung kanilang performance sa isang subject. Okay? So, you will be considering independent samples t-test. So, kung yun po ang inyong kailangang sagutin, the video should be that. So, yun po ang panoorin po ninyo. So, panoorin po ninyo yun. Pero kung sa tingin nyo, ang inyong research paper ay nangangailangang sagutin yung kung epektibo nga ba yung isang intervention na ginawa ninyo. For example, system, website, application, pagkain, gamot, ano pa ba? um, Fitness test, exercise, routine, o marami pang iba na kakailanganin ninyong magbigay ng survey or research instrument, mangolekta ng data bago at pagkatapos gamitin yung intervention or yung innovation na ginawa ninyo, paired samples t-test ang para sa inyo. Okay? So, yan ang gagamitin natin for today. Of course, hindi lang siya nalalayo sa paano natin i-compute yung nakaraang t-test. Pero dito, we will be talking about paired samples t-test. Ang value na nakuha ninyo sa pre-test or before the intervention at post-test after nung intervention na iyon. So now, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go on our tutorial para at least kahit papaano alam na po natin ang ginagawa na natin. Sige. So let's go on as we go on our particular kind of thing. Sige. Ayan. So as you can see here, makikita nyo naman po siguro sa aking screen ay ang mock data for paired samples t-test. So kung gusto nyo po makisabay, meron po sa description box ang ating link ng mga folders or mismong itong file na to na pwede nyong i-download at pwede kayong mag-make a copy kung gusto nyong gamitin siya in Google Sheets para makasabay kayo sa akin. Okay? Gets na gets na gets na gets. So let's go on the context first para at least mas maintindihan natin ang ating mock data. So dito, sa ating file, gusto lang nating malaman kung effective nga ba ang 8 oras na tulog sa mga undergraduate students. So, yun yung gusto nating intervention na ipagawa sa ating mga participants, which is the undergraduate students. Ngayon, meron tayong variable dito. Para ma-measure natin kung effective nga ba yung 8 oras na tulog, ikukulong natin siya sa sleepiness score. Kasi maraming scales dyan na magme-measure sa quality of sleep ng isang tao. And we will be utilizing the sleepiness score para ma-quantify, para maging number, maging value, numerical data, yung effectiveness na to, yung quality na tinatawag. Okay? And meron tayong research questions dito, meron tayong demographic profile, and pwede nating masagot to kasi napag-usapan na natin to nung nakaraang episodes when it comes to the Pearson's correlation episode. Nandun po at pinag-usapan ko bago itackle yung Pearson, yung summary statistics gaya na lamang ng frequency and percentage, ang ating central tendency, yung mean, median, and mode, and also the variability measures na yung standard deviation,
yung ating variance for the sample size, and meron tayong range. 'Di ba? So, pwede nating panoorin yon kung sa tingin nyo kailangan nyong malaman yon. And we also have the sleepiness score bago at after. Pero this time, ang pinaka-highlight po dapat natin ay itong pang-apat na question, which is the major question na kailangan nyong masagot sa inyong research paper. May pinagkaiba ba? May significant difference ba kapag natulog sila ng 8 oras bago at pagkatapos? So, yung nakuha bang sleepiness score bago matulog ng 8 hours at pagkatapos ay may pinagkaiba ba? So, yan po yung kailangan nating masagot using the mock data na nakakulong dito sa file na ito. Ang kailangan lang nating hanapin gaya ng nakaraang episode ay yung two-tailed p-value na magsasabi sa atin kung kailangan ba nating i-accept or i-reject si hypothesis null or null hypothesis. Okay, so two-tailed p-value po ang hahanapin natin. Dito sa answer checker, kailangan lang nating ilagay dito naka 100,000s value or naka 100,000s place. Fifth place, kumbaga, after the decimal sign. Okay? So, meron din po tayong sign dito, I mean link, na pwede nating bisitahin kung sakaling gusto nyong makita yung in a written form yung ating tutorial. So, pwede nating basahin ito para kahit papano kung ayaw mo nang manood ng video na ito, di balak sa buhay mo, no? Joke lang, joke lang. Pero pwede nyo basahin ito kasi it's really good kung sakaling hindi ka pa rin in a particular visual type of learner. Pero kung ikaw ay visual type of learner, maki-practice ka lang while watching this video. So, punta na tayo sa ating mock data. And as you can see, maayos na po yung ating data. So nakaano na po yung respondent ID, kung pang ilan, kumbaga, pero usually dapat ang nakalagay dito ay gender and age. Pero just for the sake of this, for the simplicity, ay ito yung magpapakita. Meron din tayo dito yung column for pretest and post-test na nagme-measure sa sleepiness score ng bawat respondents. So meron na tayong dalawang dataset dito of the pretest and the post-test, which is perfect for paired samples t-test. Okay, so now let's proceed on yun nga, lagi ko kasing sinasabi rito na kailangan sinasanitize muna natin ang information. What if may ilan dito na hindi talaga continuous yung data? Pag sinabi natin continuous, 'di ba, walang negative value. Ibig sabihin, lahat ay positive, 0 to infinity ang value. Walang irrational number ka dapat na makikita. Otherwise, hindi siya pwedeng gamitin for paired samples t-test. So, kailangan natin tignan yan and kailangan maayos yung pagkakatingin. As you can see here, nilagyan natin ng bold para hindi po tayo malito at hindi siya ma-include kapag nagko-compute na tayo ng ating p-value. Okay? So, ayan. And sinenter na din natin. Kayo na po bahala kung paano nyo didiskartehan para hindi lang po kayo malito. Kaya natin tinatawag na sanitation of data. So that we could filter those who have yung respondents na, anong tawag dito, may error na ginawa, pwede natin silang alisin. As long as you have the backup respondents naman. Sige. So, punta na tayo sa unang method na kadalasang ginagamit sa pagkukuha ng t-test, which is yung it involves the equal sign and then yung t-test. Hindi siya nalalayo sa nakarang episode natin, which is ang ginawa lang natin is equals t-test, pero since this is for paired samples t-test, ganun lang din naman ang ating array 1 ay para dun sa ating pretest, yung dataset natin na nakuha for the pretest, then comma, punta lang tayo sa array 2, then this is for the post-test, yung dataset na nakuha natin para dyan. And then, comma again. As you can see, dito naman identify natin anong tail ang kailangan natin gamitin na distribution. Naka one tail ba o two tail? Ang recommended ko po, two tail. So, two tail po, lalagay lang natin ay 2. Next is kung anong klaseng t-test po ang gagamitin natin. Since this is for paired samples, we will be utilizing or entering 1. After nyan, enter. Ayan, nakuha na natin ang ating p-value. Kaso hindi pa po yan yung pinakatamang sagot. As you can see, may letter E minus na tinatawag. Ayan, nakikita nyo dyan. May E minus na nakalagay. That means is hindi siya in a standard form na pagsusulat. Kasi pag ganito ang ating metric or at least sign na alam mo sa tingin mo is hindi pa siya yung pinaka value ng inyong p-value. Actually ito ay parang pangtamad na form
Kumbaga, para lang hindi masyadong mahaba yung i-display na value. So, parang pang-summarize version lang po siya. Pero para makuha natin ng true value, hindi naman siya sa true value. Gusto lang nating makuha yung standard na form ng value na ito. So, kasi pag may nakikita tayo dyan na E minus na tinatawag, ibig sabihin yan is below 0 po yung value na yan. So, it's either this value na nakuha natin sa ating paired samples t-test ay 0 point na merong decimal point na lang siya. Pero ito naman, pag sinabi nating E+, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Okay? Ibig sabihin niyan, 1 to infinity ang value niya. Okay? Beyond 0 po ang nakuha natin. Hindi naman sa below 0 to, no? Ibig sabihin lang naka-decimal kasi siya. Decimal na may 0. Ayan, lagi na decimal na may 0 siya. Ibig sabihin ng E minus. Pero ito, ibig sabihin niyan, beyond 0 talaga siya, to be honest. Okay? Ayun na, yun lang yung alam ko, to be honest. So, kung may mali man akong sinabi, pakisabi na lang po sa ating comment section. Okay? Ayan, so yan po. Since para makuha natin yung standard form niyan, ang gagawin lang natin ay right-click, hanapin ang format cells, sa tabi po siya ng new note or pick from drop-down list. And then may makikita kayong dialog box sa category, hanapin po ang number. And then at least doon tayo sa 10 places. So ilagay lang natin 10 para mas makita natin. Kasi usually pag may ganyan, mas makita natin, hindi siya mag-e-expand. Naka-expanded form po kasi siya. So, lagay lang natin 10, then okay. As you can see, ayan na, may nagpakita na ng number sa dulo. So, below 0 po siya. So, ito na po ang ating two-tailed p-value, ang 0.00000000011. Okay? So, yan na po. Ngayon, syempre, hindi pa yan nagtatapos. Kailangan nating i-interpret ano po ba ang ibig sabihin niyang value na yan. Ganun din po sa t-test na ginawa natin from the previous episode, i-compare lang natin sa alpha. At paano makukuha si alpha? The first thing we need to do is, lagyan muna natin siya ng label. Ano? Dapat lahat nilalagyan ng label, ha? Valentine's pa naman, kahapon. Ayan. So, lagyan natin yung confidence level. Kailangan muna nating malaman yung ating confidence level. Tayo ang nagsiset ng confidence level natin, ha? And ang pinaka-recommended nga, 'di ba, gaya ng sabi ko from the previous episode ay 95%. So, wag na nating i-format cells to. Wait lang, mali yata tayo. Ulitin lang natin. Delete lang natin 'yan. Insert, another insert. Ayan. So, lagay lang natin dito yung confidence level or CL na lang. Ito yung ang CL natin ay 95%, which is the recommended na ginagamit lalo na sa senior high school. And ang alpha, para makuha natin yan is, ang ginagawa lang natin ay 1 minus yung decimal form po ng 95%. So that would be 1 minus 0.95 and that would be 0.05. Yan po ang ating alpha. O, anong gagawin natin sa alpha? Paano natin siya gagamitin para ma-interpret si p-value? Para ma-interpret po si p-value, kailangan po si alpha ay mas malaki kumpara kay p-value. Otherwise, isa lang po ang ibig sabihin nun. I-accept po natin si null hypothesis. At pag ina-accept natin si null hypothesis, isa lang po ang ibig sabihin nun. Hindi po effective yung intervention na inilatag natin sa ating research paper. So, kailangan mas maliit si p-value kumpara kay alpha. So, as you can see naman here, kahit hindi naman na natin siya, kung ikukumpara lang naman natin siya, as you can see, mas maliit or mas malaki yung alpha natin. So, that means, we will be accepting yung ating null hypothesis. Okay? So, ang ating accept H0 na tinatawag. Or, hindi accept, sorry. We will be reject the we will be rejecting the null hypothesis. So, ibig sabihin, success, may significant difference nga talaga ang ating data from the pre-test and post-test kind of thing. So, yan, nakuha na natin si 0.011. Tignan muna din natin kung tama rin tayo sa aking nakuha. So, lagay natin dito, as you can see, 100,000. So, tignan lang natin, 0.0. Kahit nasa fifth place naman tayo, ang katabi niya ay 0. So, ilalagay na lang nating value ay 0. So, tama ba tayo? Yes, tama tayo. Okay, great. Buti naman. So, yan po. Okay.
And dagdag pa diyan, may isa pa tayong kailangan na malaman na value. Dagdag siya sa p-value. So for paired samples t-test, kailangan din natin malaman meron bang difference sa or pinagkaiba ng dalawa. Hindi lang sa p-value na ginagamit natin kung i-accept natin si null hypothesis or i-reject, but kailangan din natin malaman yung pinaka-value kung ano yung naging improvement or naging decrement ng isang intervention na ginawa natin. So para doon, ang tinatawag natin dito ay mean differences or mean of differences na tinatawag. So ano po ba ang ibig sabihin ng mean of differences? From the word itself, ibig sabihin, kinukuha lang natin yung average nung difference ng bawat sagot ng or score ng bawat respondent. So maglalagay lang tayo ng row dito which will state the differences per respondents or participants. Ayan. So, naglagay na tayo ng differences dito. Then, ganun lang gagawin natin dito. Simple lang po siya. Equals, okay, equals, ma-minus lang natin si post-test kay pre-test. Ayan. And then, enter. Ayan. Nakuha na natin. Negative value siya. So, para hindi po tayo mahirapan, ganun lang din gagawin natin. May square, i-drag pababa hanggang sa pinakadulong respondents. And as you can see, ang daming negative values. Isa lang ibig sabihin yan. By seeing already the value na karamihan ng mga value na nakuha natin dito ay naka-negative, isa lang po ibig sabihin. Negative ang difference. Pero just for ano lang din naman, para makuha natin ang mean difference natin, ang gagawin lang naman natin dyan ay lagyan natin ng equal sign. And then, we will be utilizing the average, yung mean, then parenthesis. I-highlight lang natin yung dataset natin under the differences. Hanggang sa pinakailalim, and then enter. At ang mean difference or mean of differences natin ay negative 2.08. Okay, so that means negative po ang ating differences. There is a negative difference. Merong difference, pero negative difference po. Okay, so ibig sabihin yan, it's either, anong tawag dito, yung 8 oras na tulog ay hindi pa siguro enough para sa ating participants or masyado siyang mataas para sa ating mga respondents. That's what negative difference means. Pero kung sakali man papalitan natin yung variable natin, for example, itong pretest, ito yung bigat ng isang tao. Kasi ang intervention natin ay pagpapapayat, isang exercise na nakakapagpapayat. Tapos dito, nakalagay dito, karamihan ng mga respondents ay matataas yung value nila in terms of weight. Pero sa post-test, bumaba. So, panigurado, pag kinuha natin yung difference ng mga to, ang makukuha din natin ay negative. Okay? So, on that particular context, pag negative difference ang nakuha natin, ibig sabihin ay bumaba yung bigat ng mga respondents dahil sa intervention. Mayroon pa ring difference, okay? Pero negative difference in a way na bumaba yung bigat nila. So that means this is a good thing. Pero dito is sa context na to, ibig sabihin baka hindi enough. Okay? Baka hindi enough yung nakuhang tulog ng yung siguro yung 8 hours is masyadong malaki or masyadong mababa. That is what negative difference mean. Okay? So, yan ang ating unang method. So, kung gusto nyo ng mas detalyadong method, well, this is something na hindi mo na mare-replicate sa Google Sheets. Okay? So, for that to replicate on, hindi talaga siya magagamit sa Sheets sorry. So, ito ay para naman dun sa mga pwedeng gumamit ng analysis toolpack. So, kung sakaling wala ka pa pang analysis toolpack add-in sa inyong Microsoft Excel, panoorin nyo po yung video na ginawa ko from the previous episodes dito sa ating playlist para kahit papano ay makasunod ka rin. Ito ang ating method 2. So, ang gagawin lang natin dyan ay punta tayo sa data, hanapin sa data tab ang analysis group. Pindutin iyon. Then sa dialog box ng data analysis, makikita nyo po yung sobrang daming mga statistical tools or analysis tools. Pindutin natin yung my paired 2 sample for means na t-test. Then click OK. And ganun lang din ang gagawin natin under variable 1 ng ating pretest. So click lang natin yan. Highlight lang natin yung ating data for pretest. Sa variable 2 naman, as you can see, ay i-highlight natin yung dataset for the post-test. So, click lang natin yan. And then, as we can see, alpha, dahil 95% po ang confidence level ng ating mock data.
And after nyan, as you can see naman, labels, hindi naman natin in-include yung ating labels, yung text. So, wag na natin siyang checkan. And, kiklik lang natin dito ay output range kasi gusto ko siyang itambal dun sa ating p-value. So, dito ko ilalagay. Then, and, click natin yon, then click OK. And ayan na. Nakuha na natin ang ating results. And ang kukuhanin lang natin dito ay yung two-tail or at least p-value on two-tail test na t-test. So, as you can see, ganun ulit yung nakuha natin. May e minus ulit. So, that means is 0 point may butal. So, para lang ma-format natin siya, ganun lang din. Format cells, then kuhanin si number under category, and then naka 10 decimal places po. So, and then okay, and ayan na. Parehas lang din siya actually. So, kung ikukumpara natin siya dito, wala silang pinagkaiba. Parehas lang po siya sa nakuha natin. Okay? So that means we are successful. Meron pong significant difference and yung difference na yun ay negative. Siguro may gusto pa kayong kailangan malaman. Paano siya gagawing chart? Well, katulad din ng ginamit natin from the previous episode, we can utilize the box and whisker. Okay? So para doon, pupunta lang tayo sa insert, hanap ng charts group, and dito sa sana yun dito. Ayan, dito sa histogram or statistic chart, hanapin ang box and whisker. Pindutin lang natin yan. And then ang gagawin lang natin dito, syempre click lang natin ang ating chart area. And then sa chart area dapat sa pagpindot natin doon magpapakita ang dalawang naka-green na text, ang chart design and format. Active dapat si chart design tab. Sa chart design tab, hanapin ang data group, pindutin si select data, and iselect lang natin yung ating data, which is itong, asa na din dito. Ito, yung pre-test and post-test data natin. Ayan. And then click. And, ayan. Okay. After nyan, as you can see, okay na po tayo. Then, palitan lang natin para hindi tayo nakakalito. Since ang una nating inano ay pretest, so i-edit lang natin si series 1, gawin natin siyang pretest. Then, tignan lang natin kung tama tayo. B2 hanggang B61. Nakatapat naman siya sa B, so tama tayo. Okay. Then, dito naman sa series 2 ay ang ating post-test. Ayan. And then, click OK. C2, C2. Ayan. So, tama lang din tayo. Then, click OK. Ayan. So, nakuha na natin ang ating chart. So, alisin ko lang yung chart title kasi gusto kong makita yung pinakano niya. Ayan. So, yun na po. Pwede natin gamitin to para ma-visualize ang ating data. So, as you can see, mas mataas pa talaga yung sa pre-test kumpara sa post-test. So, sa post-test, bumaba siya eh. So, talagang, as you can see, dito palang litaw na mayroong talagang negative difference na nangyari. Okay? So, I mean, dito pa lang, kahit di pa tayo gumagamit ng statistical tools, including yung other episodes, the charts already visualize sa kung anong nangyayari sa inyong data. Dito, negative difference na talaga. Halatang halata. Okay? And yan po. So, ganun lang po i-perform si paired samples t-test. And, ayan. So, meron tayong ginamit na dalawang methods. Yung ginagamit natin usually na naka-function, yung equals tingi-tingi, and yung gumagamit tayo ng analysis toolpath. And bago natin makalimutan, gaya lang po din sa ginagawa natin sa independent samples t-test, importante po. No? Importante na kailangan muna nating iasa sa assumption. Ano po yung assumption? 'Di ba? Nung nakaraang episode in independent samples t-test, sinalang natin sa dalawang assumption o criteria ang ating data. So, kung magagamit nga ba siya for independent samples or hindi, ganyan. So, ganito lang din ang gagawin natin sa paired samples t-test. So, para makita natin, gagamit tayo ng isa lang na assumption kung makikita natin kung pwede natin talagang gamitin si paired samples t-test. So, paano po yun? Ganun lang din po. Katulad sa normal at independent samples, hanapin lang natin yung tinatawag nating normal distribution. Okay? Normal distribution po dapat. Ibig sabihin yung data natin, sumusunod siya sa normal distribution. Ayan, normal distribution. Ano po ba ibig sabihin yan? So, katulad din ng pagkaka-explain ko sa nakaraang episode, dapat nakasunod sa bell curve ang ating data.
Otherwise, may kailangan tayong i-consider na panibagong test. Usually, nangyayari yung ganito kapag number one, hindi continuous yung data, or number two, talagang merong irregularities na nangyayari sa ating data at hindi siya nakadistribute ng maayos. So with that being said, syempre kailangan nating i-consider to bago tayo mag-perform nito. So nakalimutan ko lang kasi we already assume kasi sa mock data na ito na nakapasa siya sa normality test. Pero we will still um, undergo to the normality test para lang din mas makita ninyo. So gaya lang din sa independent samples, ang gagawin lang natin, copy lang natin to, yung ating data, yung pre-test and post-test. So click, after niyang i-highlight, control copy. Then punta lang tayo sa ginagamit lagi nating website sa pagkuha ng normality test. Or I mean normality test. So dito yung sa AI therapy statistics. Test for normality, ang dami nating test for dito. Pero dito, diretso ko na lang yung data. Ayan. Then submit. Ayan. Na-compute natin dito and as you can see, pumasa lang siya sa 3 test. Hindi nakasali si cortosis. Kasi as you can see sa histogram, hindi niya, walang parang peak na nangyayari. Hindi siya masyadong peak kasi merong pabida-bida na isa pang ano dito, na anong tawag dito, Ben data na tinatawag na mas mataas pa yung, nandito yung peak eh. Pero ang peak dapat nasa gitna. Pero as you can see, may nagpapahapyaw dito, may bida-bida. So that means hindi talaga siya pumasa sa cortosis. Pero on the other test that we have for normality ay pumasa. Otherwise, that means that pumasa tayo sa normality or naka-normal distribution po ang ating data. So pwede pa na natin gamitin si paired samples t-test. So kahit hindi na natin ginawa to kasi kanina kasi we already assume na yung data na natin dito sa mock data ay naka-normal distribution na. Okay, pero normally kailangan niyo pong i-perform tong normality test bago kayo mag-perform nito kasi otherwise kapag po nag-fail kayo sa normal distribution or normality test, may kailangan kayong i-consider na test. Ang tawag po doon ay Wilcoxon. Ayan, sorry. Wilcoxon, dito ko na nga lang ilagay sa ibaba. Ang tinatawag nilang Wilcoxon signed rank test. Yan ay ginagamit naman para siyang paired samples t-test, pero para siya sa mga hindi continuous na variables. Kung yung mga may negative values or naka-ordinal, ayan, gagamit po kayo ng Wilcoxon sign. Kaya nga rank kasi for ordinal variables po ito or data. Okay? So, pag hindi kasi nasunod si normal distribution, hindi nakapasa sa normality test, gagamitin nyo na ay itong Wilcoxon signed rank test. Okay? Otherwise, you will utilize still the paired samples t-test, which is itong pinakita ko po sa inyo kanina. And nagpakita na rin po ako kung paano siya ipepresent utilizing the chart or the box and whisker chart under the statistic chart. Okay? So, yun lang naman at ganun na ganun kadali ang paired samples t-test. Walang kahirap-hirap. Para ka lang nagluluto ng hotdog ba? Okay? Kasi when we are after on paired samples t-test, nagpi-pretest tayo tsaka post-test. Gusto nating malaman, after we expose the intervention sa ating mga respondents, may pagbabago bang nangyari? May nangyari ba nung natulog sila ng 8 oras? Yan, gagamitin natin yung paired samples t-test. Now, on the next episode, pag-uusapan naman natin, paano kung meron tayong 3 at marami pang mga grupo? May para siyang independent samples t-test, pero meron tayong sobrang daming grupo. For example, gusto mong paglabanin si UMS, si GAS, si ABM, si ICT. 4 yon sa isang variable na meron tayo. Gagamitin na natin panigurado si ANOVA. Okay? So, ang ipe-perform natin next episode ay ang ANOVA or Analysis of Variance. Kung dito sa t-test, ang pinaka-bida-bida ay ang tinatawag nating difference, yung mean na tinatawag. Gusto nating i-differ yung means ng ating dataset. Sa ANOVA, of course, variance naman po ang bida. Okay, so that ends our video tutorial for this statistical tool, ang ating paired samples t-test. And with that being said, sige, kita-kits mga
Lots. Bye-bye!